jurisdiction. If crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons, we don't have jurisdiction. People power na ho talaga ang nangyayari. Ito ang Istorya Pinas. Hanggang sadyang isa-isa nang naglalabasan at nagsasalita ang mga nasa Senado para ilantad ang katotohanan laban sa kasinungalingan at sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hatol at mananaig sa mga kabulastugan at kasinungalingan na kinasasangkutan ng gobyernong Ngagba. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands, former Senate President Juan Miguel Zubiri di mapipigilang pinasag ang katahimikan at katotohanan at tila tahasang sinampal ng kahiyan at katotohanan ang mga sangkot sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Matapos ang tila pananahimik, dating Senate President Juan Miguel Zubiri matapang na nagsalita at walang pagdadalawang isip na sinampol ng katotohanan at kahiyan. Di man direktang pinangalanan, ngunit datapwat tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ang mga di umano'y ginawang kabulastugan ng Administrasyong Marcos Jr. kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte para mahatulan sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Welta pa ng Senador, and I quote, "Ikinalulungkot ko ang sistema ng pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang daliang pagdala sa kanya sa The Hague. Sana man lang ay pinayagan siyang makipagpulong sa kanyang mga abogado at maghanda ng depensa bago siya dinala doon. Regardless of political differences, we cannot ignore the contribution he has made to the country. Ngayon, kailangan nating linawin ang mga proseso sa ganitong klaseng mga kaso, lalo na't malaki ang posibilidad na hindi ito ang huling pagkakataon na haharap tayo sa ganitong uri ng sitwasyon. Moving forward, we need to be very clear on how we handle situation like this, balancing our international commitments with protecting the rights of any Filipino facing an international. People power na ho talaga ang nangyayari ngayon at hindi lamang po ito nangyayari sa Pilipinas, worldwide po ang people power para ho kay Pangulong Duterte. At hindi lang po yun, ang matindi naman sa kabilang kampo naglalaglagan na po sila. Alam mo naman, yan ang unitae, laglagan, walang tulungan at higit sa lahat, traidoran. Yan ang totoo. Hindi totoo po mga kababayan ha. Yan po ang nangyayari sa kampo ng mga Duterte. United ang mga kababayan natin, kahit yung mga OFW organization, kasi alam mo mga kababayan, medyo sakit na nating mga Pilipino ito, lalo na yung mga OFW natin. Alam nyo yan, na meron talagang minsan kiskisan among OFWs, even if pareho sila ng pinaglalaban, nagkikiskisan. Pero ngayon, nag-unite for one cause, which is bring back Duterte, di ba? Pero yung kabilang kubol, ano ginagawa nila? Ayun, pati yung kapatid nilalaglag, di ba? Ang lupit. Tingnan ninyo ha, kung gaano na antala ang trapiko ng Shibuya at saka ng paikot yan paikot. Ito. Saan na yan? Kita nyo kung gaano kadaming tao? Yung sigaw dito, may iba yung sigaw dun sa likod. Kasi nga, sa sobrang haba na niyan, hindi na magkakarinigan yung isang sigaw. Ang ano dyan, kaya ginawang marcha-marcha yan. Kasi doon sa, dapat kasi sa Hachiko yan gagawin. Alam mo yung Hachiko, yung aso na estatwa doon sa Shibuya. Kaya lang, pag inilagay mo yan, wala. Siguradong magulo. Overflowing doon sa statue. Kaya inilipat sa malapit na park. Tapos yung inilipat sa malapit sa park, bawal naman mag-stay doon kasi maliit din yung park. So sabi, maglakad na lang. Sige, maglakad. Si Banatbay pa naman. Medyo matanda na, masakit na mga kalyo-kalyo, mga tuhod-tuhod. Kaya nung lalakad na yan, grabe ho yan. At take note mga kababayan hindi ho ito magkakakilala. Okay? Yung mga organizer magkakakilala. Pero the rest, talagang kusa lang silang nagpunta. At alam nyo, marami akong pinupuntahan kasi dito mga kababayan, syempre ang trabaho ko ho, alam nyo naman, entertainment ako. So yung mga kaibigan kong mga Hapon, may mga umisi yan dito. So pinupuntahan ko yung mga umisi nila dito, chinecheck ko bilang consultant nila, chinecheck ko yung mga lugar. Pag check ko ng mga lugar, kahit to sa mismong umisi, meron silang event na Duterte event. Ganong kalupit mga kababayan. Kahit yung mga nandun, mga na ho yun mga residente na po yun nag-i-event sila para kay Duterte. Magkukulay green sila, may papalabas silang video. Ganun kalupit yung nangyayari dito sa Japan. Talagang, alam mo sabi ko nga, eto nga gusto ko lang mga kababayan, una sa lahat, gusto kong pasalamatan po si Bongbong Marcos. Palakpakan natin.
pasalamatan si Martin Romualdez. At higit sa lahat, si Torre. Dahil sa inyong tatlo, nagising ang diwa ng mga Pilipino. Dahil sa inyong tatlo, yung mga natutulog na walang pakialam sa politika, nabubuhay lang para sa sarili nila. Naintindihan ko yun kasi mahirap sa Pilipinas, mahirap na dito. Pag nandito ka na dito at detached ka na sa nangyayari sa Pilipinas Pero dahil sa inyong tatlo, nagising ang mga diwa nila. Palakpakan natin sila. Oo, kahit yung mga walang pakialam sa politika dito, ay naku, yung mga kasama ko dito na mga nagiging kaibigan na natin dito na ang kanilang mga buhay ay malayo naman sa Pilipinas, malayo na. Wala na, dito na pamilya nila, nandito na lahat, wala na sila doon. Pag nakita kami ngayon, grabe ang tanungan, ang bibigat, parang hirap sagutin. Mamaya sasagutin natin yan. Ang tanong kaagad nila sa akin, may pag-asa pa ba si Tatay Digong na mauwi? Mamaya sasagutin natin yan. Kasi alam nyo mga kababayan, yan po ang tanong ng bawat isa. Ano nangyari sa Pilipinas? May pag-asa pa ba? Panoorin muna natin to. Pansin nyo, magkakaiba itsura ng poster? Yung mga tarpaulin. Alam nyo kung bakit? Kasi kanya-kanya yan. Hindi yan yung organizer. O ito ha, bitbitin nyo to. O ito, bitbitin nyo. Hindi, kanya-kanya po silang pagawa. Yung isa nga dyan, nakita ko sulat pa As in sulat, Japanese ang pagkasulat. At tapos tinanong ko sa kanya, ate, anong ibig sabihin yan? Baka mamaya nagbebenta ka na ng soft drinks dyan. Hindi, sabi ni ate, ibig sabihin nun, pinapaliwanag niya in Japanese para nababasa ng mga Hapon na nakakakita that yung president namin kinidnap at walang kasalanan yon at dapat ibalik sa Pilipinas. Ang galing ni ate, nakalimutan ko lang picturean, ngayon ko lang naalala, dapat pinicturean ko talaga. Kasi nga, bangingi pa ako niyan. Gagigising ko pa lang yan na yan na kagad na pinuntahan natin. Wala pa akong kape niyan Pasensya na po pala kanina yung mga dumadaan kasi gusto ko po makipagpicturan. Napapagalitan tayo pag tumitigil yung linya kasi naglalakad dyan Pag tumigil, sumisigaw yung pulis. Gumagano yung pulis kaya tuloy naiila ako baka mamaya ipa-deport ako Sabi ng gulo-gulo nito nagpipicture-picture. Baka mamaya ganun yung sinasabi tapos biglang pa ako. Sabi, hindi ka pwede makipag-rally dito. Hindi po ako nagra-rally, nagbibideo po ako. Nagbablog po ako. Kita niya tumatakbo kasi nga pinabibilisan ng pulis Kasi isipin mo imaginein mo, kayo mga nakapunta na sa Japan, may imagine niyo yan, pinatigil ang traffic dahil lang sa haba ng linya. Ang haba ng linya na yan. Pinatigil ng mga pulis ang traffic. Sigurado ako busit na busit yung ibang mga Hapon dyan. Pero wala silang choice Actually, tinatanong nga nila yung ibang mga may mga Hapon na sumama, mga asawa siguro ito. Tinatanong ng ilang mga Hapon na dumadaan kung ano yun. Tapos yun nga, pinapaliwanag. Kita nyo, tigil. Isipin nyo ang tagal na tumitigil ng traffic na yan dahil lang sa atin. Lakad lang po. Natanggal yung mga taba natin, kanina. Mga kababayan ko sa Japan, Ang hirap tumakbo, tumatakbo rin ako dyan Lakad po. Dito. Ayan, Hindi nila sinabi marathon pala to. Akala ko marcha lang. Grabe. Ayun, yung naka-megaphone, yung mga pulis. Lakad doon to. Ba't ako tumatakbo? Bring back Duterte! 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 No, siyempre, ang mga matitigas na mga taga-SMNI, palakpakan natin, mga matitigas na taga-SMNI. Mabuhay kayo, sir. Yan ang masasabi mo una sa lahat, walang bayad.
Bakit? Kitang-kita nyo naman, hindi nagtatago. Yung mga aktivistang mga NPA nakaganon, no? May hawak na tarpaulin nakatago yung mga muka. Alam mong binayaran. Unlike dito, kita nyo naman, iba-iba pa nga yung sigaw. Bakit kasi? Organic di ba? Pag organic ka, iba-iba yung sigaw, hindi kayo tinuturuan, o iba-iba yung tarpaulin. At alam mo, mamaya may kikwento pa ako sa mga inside story. Mga inside story. Gusto nyo malaman? Unya. Ito, maganda ito, yung ending, nasa ibabaw na kami ng bridge. Kasama po natin si Manat Bay. Ngayon, si Bojo ang ating kaibigan. Everyday kita pinapakit yan! O ito, dalabit-bit pa si Romualdez, oh. Kita niyo yan, no? Oh, haba ano, no? Oh. Walang bayad dyan, mga kababayan. Organic. Walang kinuha sa payatas, yung mga ganun. Walang ganun. Walang kinuha sa tundo, walang ganun. Yan ay organic talaga. Grabe, oh. Alam mo mga kababayan, hindi lamang po sa Japan yan. Para lang sa kaalaman ninyo, hindi lamang po sa Japan yan. Nangyari ho yan sa Canada. Meron ako nakita today, na-post din nila, Canada, sa Saskatoon ba yun? Saskatoon, ewan ko paano pronounce yun. Grabe, nakita ko, snow ha. Pero lumalakad yung mga tao. Hindi ho biro snow dyan sa Saskatoon ha. Nagpunta na ako dyan. Yung snow dyan, hindi katulad ng snow sa mga Asian parts like Japan, Korea. Yung snow sa Canada, yellow. Dito kasi powdery pa eh. Yung matitiis mo pa kahit papaano. Powdery yung ngayon pagka kinuha mo powder, di ba? Yung sa Saskatoon, pag lumapag, yellow, madudulas ka. Ganon yung mga katulad din sa New York, ganon din eh. Matindi, pero grabe, hindi mo napigilan yung mga naglalakad po na mga kababayan natin. Oh, ito pa, papakita ko sa inyo rin ito ha. Ito. Sana, ito naman yung sa mismong sa Netherlands. Oh, kita niyo yan? Grabe din po yan, oh. Ang dami talagang tao na nagpunta. Oh, pakita natin yung video niya para baka sabihin niyo edit yan. Alam mo naman yung mga ulul na mga tanso vlogger na tatanga-tanga. Ito pa, isa pa to sa Canada, oh. Ito naman. Ayan, yan sa Canada. Yan, sa Canada. Vancouver. Lupit to. Oh. Kaya alam nyo mga kababayan ha. Ito pa, susunod to. Ito pa, papakita ko pa sa inyo sa ano to, The Hague mismo, sa Netherlands. Oh. Ano ang sigaw ng masang Pilipino? Sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Sino ang mahal ng mga Pilipino? Duterte! Grabe, nakakakilabot. Wala talaga. Pasalamatan nun natin si Bongbong Marcos, si Romualdez at saka si Torre dahil sa inyo nagising ang diwa ng bawat Pilipino. Gusto ko lang po hatugan ang ating Ayan ha. nandito ngayon. Okay. Ayan ha. Para lang. Sandali. Chotomate. Yan, easy lang. Okay? At kahit to sa sa Maynila, meron sa Pilipinas, meron din po. Sila Boss Dada nagpunta naman sa saan ba itong pinuntahan ng mga banateros na ito? Ito mga banateros na ito. Nagpunta sila sa ito yung kapatid kong ewan. Ito rin yung mga dalawa ko pang kapatid na naiwan sa refrigerator. Ayan nagpunta rin po sila. Gusto niyo bang pumunta sa Japan? Naku po. May mga visa po 'yan. Oo, may mga visa po 'yan. Si Coach Oli at saka si Boss Dada may visa po 'yan. Kung gusto niyo silang pumunta sa March 30 at saka ako i-request niyo lang po sa SMNI. Sabihin niyo sa SMNI, pwede po ba natin sila, bombahin natin. Biro lang. Papuntahin kasi siyempre may trabaho kami. Meron kami trabaho sa SMNI. So para papuntahin kami dito, kailangan malaman ng sabihin niyo sa kanila, punta kayo sa SMNI page. Nire-request po namin ng Banateros pumunta dito sa Japan. Ganyan, ha. Sama-sama tayo, people power tayo. O kaya naman, nire-request po namin pumunta ang Banateros sa The Hague. Yan, ha, ganun. Kung gusto nyo kami makita, kung gusto nyo lang naman. Pero kung ayaw nyo kami makita, wala namang problema. Wala tayong magawa talaga dyan. Hindi nyo kami gusto makita. Wala tayong magawa ba? Hindi, biro lamang po.
Anyway, alam nyo mga kababayan, seriously speaking, let's talk about this. Okay? Pag-usapan natin ng bahagya. Bakit po ba importante ang nangyayari ngayon na people power? I think, eto talaga, yung people power noon, nung EDSA, walang nag-utos, nagkaroon ng sama-sama from different walks of life, different parang group of people, iba-iba. Although, minando ng mga komunista, pero naging ano yun, organic ika nga. But again, the world already changes. Tama ba? Change. Or whatever. Basta kung ano yung tamang English yun na lang. Huwag na kayong maano dyan. The world changed. Pala, hindi pala changes. The world changed. Nagbago ang mundo. At nagbabago pa. Ang tunay na people power ngayon ay wala na sa Pilipinas. O masasabi nating, mas magandang sabihin, hindi lang sa Pilipinas. Worldwide na po. Dito mo makikita na ang bawat Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Kasi dumami na rin ang OFW ngayon eh. Unlike noong 1986, hindi ganun kadami. Ngayon, doble, triple, o more than that. At marami sa atin nasa ibang bansa na. Kumalat na tayo sa ibang bansa. Ang lahing Pilipino, kumalat na po. Kaya ang tunay na people power ay nasa buong mundo na. Ngayon, bakit importante ho itong ginagawa natin? Bakit po ba masasabi natin na kailangan nating gawin ito? Di ba? Pakikinggan ba tayo? Yan kagad ang tanong natin. Anong mangyayari dyan sa kada rally ninyo? Ano lang yan? Ngayon lang yan. Sa susunod, wala na yan. Hindi na kayo wala na kayong passion. Hindi na. Yun ang akala ninyo. Dahil mga kababayan, ang ginawa ng administrasyon ni Marcos, ang ginawa ng gobyerno ni Marcos, dinala niya ang laban sa international scene or community. Bakit? Dahil sa ginawa ng gobyernong ito na puwersahang iligal na binitbit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, nagsimula na ang international arena. Nagsimula na labanan internationally. Ibig sabihin the world is watching. Yun ang pagkakamali ng Marcos administration. Akala nila dahil sa pag-alis nila kay Pangulong Duterte, mawawalan na ng suporta ang mga Duterte supporters. Ang hindi nila naisip, lalong nadagdagan. Yung mga natutulog ang damdamin, lalong nag-init. Yung mga ayaw makialam, ngayon nakialam na uli. Yung may ibang iniisip, ang iniisip ngayon si Pangulong Duterte na. Dahil sa mali ninyong ginawa na pagdukot, illegal, binitbit nyo si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Nabuhay ang mga Pilipinong hindi nakikialam. Kasi alam naman natin yan eh. Mahirap, hindi ho tayo, lalong-lalo na ho pag nasa ibang bansa tayo eh. Pero hindi mo ba mapapagkaila? Kahit ikaw ay nag-i-Ingles, kahit ikaw ay nagninihongo, kahit ikaw ay nagko-Korean, o Chinese, o whatever language na ginagawa mo, ang puso mo, pagbali-baligtarin mo, ay Pilipino pa rin. Kahit nasa ibang bansa ka, Pilipino ka pa rin. Uuwi at uuwi ka sa Pilipinas. At kahit anong gawin mong pagbabago ng itsura mo, kahit mukha ka ng Chicano, ang tingin pa rin ng ibang lahi, ikaw ay Pilipino. At dahil doon, apektado ka sa nangyayari sa bansa mo. Yun ang katotohanan. Kaya bilang Pilipino sa ibang bansa, whether you are an OFW, a migrant worker, or resident ng bansa na yun, hindi mo mapapagkaila na ang tingin pa rin sa'yo ng tao ay Pilipino. Kaya dapat kang makialam. At ngayon, dahil patuloy na dumadausdos, pabagsak ng pabagsak ang Pilipinas, nanonood nga ako eh. Ngayon lang may nakita ako news. Niratrat ng isang SUV yung sasakyan na isa. Alam niyo ginawa ng isa? Ang lupit mga kababayan. Dumungaw yung bumabaril. May bit-bit na mahaba ah. As in, yung Armalite. Niraratrat yung kabila. Sabi ko, ano na to ah? Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Hindi ko biro. Nasa news po yan. Nakita ko lang bago ako magsimula. Sabi ko, ganun nakagulo sa Pilipinas talaga. Tapos makikita mo, nagsashabu sa Facebook. Alam mo na, kwento ko nga sa isang Hapon to nakausap ko. Kasi tinatanong niya, what is happening to your country? Blah, blah, blah. Sabi ko, kwento ko. Tapos sabi niya, tinatanong niya, why are you always here? Ginaganyan niya. O sabi ko, because in Japan, even if you drink, even if you're drunk or drink, diba? Maglakad ka sa karsada, walang gagalaw sa'yo. Kahit bumulagta ka pa dyan, walang gagalaw sa'yo. Pagising mo, nandun pa yung cellphone mo, nasa tabi. Bakit? Kinuha, pinulot, binalik sa'yo. Totoo, diba? Sa Pilipinas, wala. Tapos kaya nga nung tinatanong niya, bakit? Ano bang nangyayari? Tapos kinuwento ko nga yung may makikita kang nasa Facebook na nagsashabu, ganyan-ganyan. Nagtataka siya, what is the government doing? I don't know. Yung totoo lang yung nasagot ko, I don't know. I really don't know.
I cannot answer your question. Kasi sa kanila, it's not normal. Pero sa atin, bilang mga Pilipino, normal na yun. Kaliwat kanan, meron nga kwento si Mocha. Sa harapan niya mismo, na witness niya, ini-snatch yung bag ng isang foreigner ata yun, if I'm not wrong. If I'm not correct. Correct me if I'm wrong. Napunta lang ng Japan, naging ano na yung English mo. Hindi, totoo po. Di ba sabi niya pa nga, parang sabi daw sa kanya nung tricycle driver, ma'am, normal na po yan dito sa amin. Araw-araw na po yan, wala namang ginagawa ang pulis. Sa loob-loob ko, mga kababayan, ganun ang sitwasyon sa Pilipinas. Pabagsak na. Sa tingin ninyo, hindi nakikita ng buong mundo yan? Nakikita yan ng buong mundo. Bakit? Ang news, nasa social media na. Yun ang pinagkaiba. Ang social media, international ho yan. So, ibig sabihin, nakikita po ng buong mundo pag they try to... Nakita nyo ba yung mga foreigner na ninanakawan? Meron pang foreigner sa Boracay, ginahasa, tas pinatay. Sa tingin nyo, hindi kumakalat yan? Eto pa, meron pa kikikwento ha. Nung nasa Hong Kong kami, may nakausap akong Chinese na ano, tapos tinanong namin, why are you not, anong favorite place mong to visit? Tapos alam mo, eto, ano to young adult to ito. Tapos alam mo, sad to say, sinabi niya, the list na gusto nila mag-visit is sa Pilipinas daw. Sabi ko, why? Remember the Hong Kongers, Hong Kongers ba tawag doon? Oh, mga taga Hong Kong, na doon sa hinostage nung isang, ewan ko, isa bang pulis yung nag-amok sa Basa Luneta. Nung nabalitaan daw nila yun, kumalat sa Hong Kong yun, and they don't want to go in the Philippines anymore. Ganoon naman talaga epekto, di ba? Pag merong lahi nila na nayari, o sabihin, nagawa ng krimen sa Pilipinas, ayaw na nilang pumunta. Imagine niyo yung balita na taga-ibang bansa na pinatay, na ginahasa sa Boracay ba yun? I don't know kung tama yung ano ka, yung naalala ko. Hindi ako sure kung ano yan. Baka mamaya may mali ako. Pero gayon pa man, sa Pilipinas. Di ba? Tapos, sa tingin niyo hindi mababalita yung sa bansa nila? So, pag nabalitaan yun, anong iisipin nila sa Pilipinas? Hindi safety. Di ba? Ganoon lang naman eh. Kasi the best marketing para sa tourism, yung gaano ba kaayos ang bansa mo? Yung mga tao, lalo na ngayon, usong-uso vlogger ngayon, di ba? Mintakin mo, puntahan ka ng mga vlogger sa Pilipinas, tas madudukutan ka. May experience ka. Meron nga kumalat, di ba, isang vlogger na niloko ng taxi? Kumalat din yun. Imaginein mo, yun ang nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, Pilipino ka. Di ba? Iisipin mo ngayon na wala namang epekto sa amin yan. Hindi. Ang tingin pa rin sa'yo ng mga ibang lahi, dyan yung mga mandurukot, dyan yung mga minanggagahasa, dyan yung mga adik. Alam mo yun? Basta ako, isagot ko nga kanina, tinanong ako, sabi ko, ang tinatanong kasi sa akin kung ano bang ginagawa ng presidente ko. Ito, hindi to political na nakausap ko lang to sa isang izakaya, yung parang inuman nila. Alam mo, ang sagot ko sa kanya, I really don't know, but let me show you something. Tapos pinakita ko yung isang lalaking gumaganon-ganon. Sabi ko, do you see this? What do you think? Sabi niya sa akin, he's a cocaine addict, sabi niya. Do you know this person? This person is the one in charge. Ayun na lang. Really? Sabi sa akin, really? Yeah, now you know. Alam mo, masakit sa damdamin ko yun. Kasi, even if I don't like it, even if I don't like that person pala, Pilipino pa rin siya eh. Tapos ang problema, yun pa yung leader natin. Di ba ho? So, parang, sa tingin mo ba nakakatuwa? Kaya lang, wala eh. Wala tayong magagawa. Damay tayong lahat. Kung anong gawin ng gobyerno natin, kung paano mag-response ang gobyerno natin, damay lahat. Kaya nga mga kababayan ko, lalong-lalo na kayong mga OFW na nakikinig sa akin. Madami daw tayong followers sa iba't ibang lugar ng mundo. Ito na yung pagkakataon. If you cannot go in the Philippines and ilabas nyo yung saloobin, sumama kayo sa mga rally. Ilabas ninyo ang inyong saloobin. Makikita yan ng buong mundo. At magtataka sila. Bakit itong presidente na ito, which is si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay naandi dito sa ICC while the Filipinos love him so much? Yan ang tanong sa akin ng mga Hapon na nakakausap ko. Tinatanong nila kung bakit ba daw, kasi they like Duterte. Yung mga Hapon, gusto nila si Duterte. Nagtaka sila kung bakit inuusig ng ICC si Duterte. Tapos, ngayon nakikita nila all over the world, mahal na mahal ng mga Pilipino si Duterte. Mapapa-question ang mga ibang bansa. At ang mga ibang bansa, mas matino mag-isip, hindi katulad ng mga nakaupo sa atin ngayon. Mapapatanong sila, bakit? Kasi alam mo,
magdala ka ng criminal dyan sa ICC. Sa tingin mo may magrarally? Walang pakialam ang mga Pilipino kung criminal ang dadalhin mo dyan. Baka nga magalit pa talaga eh. O matuwa pa. Pero ngayon, mantakin mo makikita nila sa dahig yung ganitong klaseng crowd, ganitong kadami na crowd. Makitan mo yan, yung ganyang kadaming crowd. Netherlands yan, mantakin mo ha. Mantakin mo mga kababayan. Nasa ibang bansa, nagsama-sama kayo. Kaya alam nyo, palakpakan po namin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!